Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 22, 2025, Sabado. At ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro, chapter 5, verses 1 to 4. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamanhik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang pag-ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at ating pong pinagdiriwang kapistahan ng luklukan ni San Pedro o chair of Saint Peter. Si San Pedro, isa sa mga apostol, at si Pedro ang tinaguriang unang Santo Papa, ang unang pinuno ng simbahan na itinatag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya yung upuang ito ay matatagpuan sa mismong St. Peter's Basilica doon sa Vatican. At ang kapisahang ito ay patungkol sa pagkatiwala ni Jesus ng otoridad ng simbahan kay San Pedro. Kaya nga sa Ebanghelyo, maririnig natin yung mga salitang binibigay ko sa iyo ang susi, ano man ang ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit, ang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot doon sa langit. Ito yung kapangyarihan o authority na ipinagkaloob ni Jesus kay San Pedro. At sa kanyang sulat sa ating unang pagbasa ay kanya rin namang kumbaga sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang pinuno ng simbahan, dahil si San Pedro ay haharap din sa isang parusa. Siya po ay hahatulan din ng kamatayan dahil kay Kristo. At dito sa kanyang sulat, naglalaman ng paalala para sa mga susunod na mga pinuno o pastol ng simbahan. Sabi nga dito, bilang pastol, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, at maging uliran sa mga kawan na ipinagkakatiwala sa kanila. Kaya nga magandang paalala ito para sa amin lahat, sa ating mga obispo, sa ating, siyempre lalo pa ngayon na ang ating Santo Papa ay may sakit at nasa ospital, dahil siya yung sa kasalukuyan, siya ang tumatayong pinuno ng simbahan. At kapag ang Santo Papa ay nagpahayag gamit o nakaupo doon sa upuan ni Saint Peter, ito ay kumakatawan na sa buong simbahan, at ano man ang ipahayag dito ay bahagi ng ating pananampalataya na kailangan natin tanggapin, kailangan natin sundin. Dahil malinaw ang kapangyarihang pinagkaloob ng Panginoon kay Pedro at sa mga pumapalit pa dito o humahalili dito. Napakarami na rin naman na pumalit. At ito yung nag-uugnay din sa atin. Pero sabi nga po ni San Pedro, yung paalala na huwag nating abusuhin ang kapangyarihan na ibinibigay sa atin. Siguro sa simbahan, siyempre ang Santo Papa, sa isang diocese ang obispo, at sa isang parokya ay ang parish priest, at sa
sa loob ng parokya ay mayroon ding mga leader na itinatalaga ang parish priest na kanyang makakatuwang. At maganda no, na mapaalalahanan tayo na tayo ay mga lingkod. Hindi tayo dapat umasta bilang Panginoon o pinapanginoon. Lalong-lalo na, no, na maglingkod, hindi ang paglingkuran. Gampanan, sabi nga dito, no, gampanan ang tungkulin, hindi dahil sa pangsariling paghahangad o pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. No? Naglilingkod tayo sa simbahan, bahagi tayo ng simbahan, at yun ay kaligayahan natin na makapagbigay ng ating sarili bilang paglilingkod. Itong magandang paalala sa atin ngayon sa sulat ni Apostol San Pedro. Kaya nawa, patuloy natin ipagdasal ang simbahan, lalo pat ngayon ay nahaharap sa matinding pagsubok ang ating leader, ang ating pinaka-pastol, ang Santo Papa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.